umaga po sa ating lahat. Tayo po'y manalangin. Lord God, lahat po ng kapurihan, it belongs to you, Lord. Lord, pinupuri ka namin at sinasamba. Lord, kayo po yung Savior namin, our Protector, our Creator, Lord. We exalt your name, Jesus. Lord, maraming salamat sa blessings mo na binibigay mo sa amin. Thank you po na patuloy mo kami pinoproteksyonan against COVID virus. And healthy po kami at nagising kami today ng maayos, walang dinadaing na karamdaman, Lord. Lord, kung meron man po sa amin na narito ngayon na may nararamdamang sakit, Lord. Lord, heal us physically, socially, mentally, financially, and most especially spiritually, Lord God. Lord, bigyan mo po kami ng puso at kaisipan na bukas, Lord, na knowledge and wisdom, Lord, para maintindihan namin at maisapuso namin ang salita mo. Lord, pinagpipray ko po si Pastor. Gabayan niyo po siya sa pag-deliver niya ng salita mo at nang maintindihan po namin at maisapuso po namin, Lord. Lord, forgive us for our sins. Linisin mo kami, purify mo kami, Lord God. Nang magamit mo kami as your instrument, Lord. Lord, we are more than willing na gamitin mo as your instrument na to point people to you, lalo na yung mga lost souls, Lord God, para sa ika-expand ng kingdom mo, Lord. Lord, maraming salamat at napakabuti mo, napaka-merciful mo, Lord, at loving mo, Lord. Maraming salamat sa pag-lay down ng buhay mo para lang sa amin, Lord God. In Jesus' name, Amen. Sumari ito, Panginoon. Ang dasal namin ay yung dalisay ng aming mga puso. Gawin mo itong busilang, kamukha ng isang asno, Panginoon. Pusong dalisay, ang aking nais. Likhain mo, Diyos, para sa akin. Pusong dalisay, ang aking nais. Likhain mo, Diyos, para sa akin. Isang pusong tapat na sa'yo'y nagmamahal. Isang pusong sa'yo'y nananalilangan. Isang pusong itinitibok na ika'y parangalan. Hanggang pagpupuri sa'yo lamang, Jesus. Pusong dalisay, ang aking nais. Nalikhain mo, Diyos, para sa akin. Pusong dalisay, ang aking nais. Nalikhain mo, Diyos, para sa akin. Isang pusong tapat na sa'yo'y nagmamahal. Isang pusong sa'yo'y walang alinlangan. Isang pusong itinitibok na ika'y parangalan. Hanggang pagpupuri sa'yo lamang, Jesus. Isang pusong tapat na sa'yo'y nagmamahal. Isang pusong sa'yo'y walang alinlangan. Isang pusong itinitibok na ika'y parangalan. Hanggang ko'y pagpupuri sa'yo lamang, Jesus. Hanggang ko'y pagpupuri sa'yo lamang, Jesus. Hanggang ko'y pagpupuri
Panginoon sa atin ang sambahin siya sa Espiritu at katotohanan. At sa umagang ito, ihayag natin sa Kanya ang Kanyang katapatan. Nararapat lamang na ibigay natin ang tunay na pagpuri sa Kanyang pangalan. Tanggapin mo ang aming pagpuri, O Diyos. Katapatan mo, O Diyos, tunay at dakila. Ang pag-ibig mo'y wagas sa walang kabantay. Sa aking puso, sa aking buhay, papuri pagsambay, iaalay. Bukas noon, ngayon, magpakailanman, tuwalhatiin ka. Katapatan mo, O Diyos, tunay at dakila. Ang pag-ibig mo'y wagas at walang kabantay. Sa aking puso, sa aking buhay, papuri pagsambay, iaalay. Bukas noon, ngayon, magpakailanman, tuwalhatiin ka. Panginoon, kay buti mo sa akin. Kung naging mabuti ang Diyos sa iyong buhay, awitan siya. Ikaw lamang
Buksan po natin ang ating Bible sa Romans chapter 6 verse 14 to 16. Atin pong basahin. For sin shall no longer be your master, because you are not under the law, but under grace. What then? Shall we sin because we are not under the law, but under grace? By no means. Don't you know that when you offer yourselves to someone as obedient slaves, you are slaves of the one you obey? Whether you are slaves to sin, which leads to death, or to obedience, which leads to righteousness. Praise God. Isa pong muling kagalakan na makapaglingkod sa inyo sa pamagitan po ng pangangaral at sa ministeryo po ng Faith in Christ Jesus Baptist Church sa pangunguna po ng ating buting pastor, Pastor Ray Galban at lahat ng mga miyembro nito. Sa lahat po ng naabot ng live streaming na ito, sana po ang biyaya at ang kapayapaan ng Diyos ay sumainyong lahat. Salamat sa lahat ng mga nananalangin sa ministeryong ito ng Faith in Christ Jesus Baptist Church. No? Napagpalain po una ng Panginoon ng mga mangaral ay bigyan kami ng pangangaral. Ikalawa, ang pangaral namin ay maabot ang mga kaluluwang ninanais ng Panginoon na maabot. Nawa po maging pagpapala sa inyo ang mga pangangaral na ito. Dito po sa aking pananalangin ay binigyan ako ng pangangaral ng Panginoon. At ang title po ay ang Gobyerno ng Biyaya, The Government of Grace. Sinasabi sa Romans 6:14, hindi maghahari sa inyo kasalanan sapagkat kayo ay nasa ilalim ng biyaya. Wala kayo sa ilalim ng kautusan. Ang gusto pong sabihin ng ilalim doon ay under the law or under grace. Ang law po ay yung rule of action. Ito yung mga panuntunan ng mga pagkilos at paggawa sa daigdig na ito. So mga minamahal, narito po ang problema sinasabi ng Diyos sa daigdig na ito ay ang kasalanan. At ang solusyon sa daigdig na ito ay ang kanyang kaloob na biyaya libre. Hindi po pwedeng ang kautusan ang maging gamot ng kasalanan. Yun po ang sinasabi ng talata. Marami pong mga tao at mga hari at mga presidente gusto nilang ayusin ang daigdig, ngunit hindi nila alam ang kasalanan at hindi rin nila alam ang biyaya. So gumawa po sila ng mga disenteng, mga gobyerno, ngunit sila po ay nagsibaba sa kanilang mga trono na sila pala ay mga biktima rin ng korupsyon ng kasalanan. Kung titignan nyo ang records ng Roman Empire, napaka-corrupt, napaka-immoral mismo ng kanilang mga opisyal sa kanilang mga panahon. Ganon din po ang maraming mga presidente sa buong daigdig. Gumagawa sila ng mga tinatawag na supreme race. Ngunit ang mga supreme race na ito dahil po binabalot ng kasalanan ng kanilang mga puso, sila ay nabigong magtayo ng mga tanyag na mga lahi sa daigdig na ito. Maraming mga scholar na ayaw nilang alamin ang mga bagay ng Diyos ay gusto nilang gamutin ang daigdig na ito sa kanyang miserableng kalagayan. Ang daigdig pong ito ay parang may sakit na lepra, nagnanaknak mula sa talampakan hanggang sa bumbunan. Ang lepra ng kasalanan ay ginagawang mapusok ang daigdig na ito, ginagawang mapanganib at nagiging malungkot at kasirahan ng buhay, hindi po kaligayahan. Kabaligtaran po ito ng Garden of Eden. No? Lahat ng miserabling bagay nandito sa labas ng Garden of Eden dahil sa kasalanan. Ang mga psychologists, ang mga psychiatrists, kanilang pinag-aaralan ng mga behavior ng tao maging sa loob ng kulungan at inaayos nila
Ngunit mga minamahal, ang mga tao ay nandoon pa rin at gumagawa ng kanilang sariling problema sa kanilang sarili at sa buong daigdig at karamay pati yung mga inosente. So, ang solusyon po ay hindi nila alam, ang sakit hindi rin nila alam. Kaya nga po, ang Diyos na napakabuti, ang Diyos ng kahabagan, ipinakikilala sa atin na ang kasalanan po, ang problema sa daigdig na ito, at ang biyaya ng Diyos mismo ang solusyon sa kasalanan. Sinasabi po ng banal na Biblia na ang kautusan na pinagkaloob niya sa pamagitan ni Moses ay hindi ito pwedeng solusyonan ang kasalanan sa daigdig na ito. Noon pong bago si Moses, ang pagsalangsang sa Diyos ay kamatayan ng tawag. Sabi niya kay Adan, kapag kinain mo ang bunga doon sa gitna ng alamanan, ikaw ay mamamatay. So ang pagsalangsang sa Diyos noon ay kamatayan. Nung pong dumating si Moses, dala-dala ang kautusan ng Diyos, ang kautusan po ng Diyos ay pinakikilala ang pagsalangsang ay kasalanan. So mula sa pagtawag na kamatayan, tinatawag ng kasalanan ang pagsalangsang sa Diyos. So ano ang kautusan na binigay ni Moses? 4 pong bahagi ito. Una, ang Ten Commandments. Ang Ten Commandments ay pinakikilala na makasalanan ng tao pero hindi niya kayang gawing banal ang tao. Kahit na sundin mo ang mga kautosang yan, hindi ka pwedeng maging banal at hindi ka tatanggapin ng Diyos o justified. Hindi ka tatanggaping banal ng Diyos. Ang ikalawa pong bahagi ng kautusan ay ang tinatawag ng mga judgment. Mula po sa Exodus 21, 22, and 23, nandun po ang mga principles ng pakikipagkapwa sa tao at pakikitungo sa Diyos, andun po ang lahat ng mga panuntunan. So nung panahon ni Moses, sinusunod po ang kautusan, Ten Commandments, sinusunod ang mga judgment ng Diyos, ang mga paraan ng Diyos at kahatulan. At ang ikatlo pong sangkap ng kautusan ay ang gawain ng mga saserdote o mga priest sa tabernakulo. Sa tabernakulo po ay naghahain ng mga bagay na kaloob ng Diyos na mga kautusan na tinatawag na burnt offering. So mga sinusunog na handog. Isang biserong baka, isang biserong tupa, isang biserong kambing, mga pag-aahin ng harina, mga first fruits at kung ano-ano pa na nakatala doon sa aklat ng Leviticus. No? Ang gawain po ng mga saserdote niyan ay magahin ng magahin at pumapasok sila doon sa holy place. Madalas po silang pumasok doon. Pero yung Holy of Holies ay minsan lang pumapasok doon ng high priest. So, ang kautusan po ay hindi binigay ng Diyos para gawing banal, kundi para paniwalaan natin na ang kasalanan ay totoo at nangangailangan ng handog o pambayad ng kasalanan na inilalarawan ng mga biserong baka at kambing na inihahaing susunugin. Ang mga judgment ng Diyos ay yun po yung mga kautusan ng pag-ibig sa Diyos at pag-ibig sa tao. At ang gawain po ng saserdote, yung leader na pwedeng maglapit sa atin sa Diyos upang tanggapin tayo sa Diyos, yun po ay larawan lahat ng Panginoong Hesukristo. Ang problema po ng mga tao ay akala nila magiging banal sila kung susundin nila ang kautusan. Sa kautusan po, kapag ka nilabag mo ang isa, nilabag mo na lahat. Kinakailangan ng kautusan, 100% mong gawin. So ang lahat po ng gawa ng kautusan ay nasa ilalim ng sumpa, sabi ng Galatians 3:10, no? Ang kautusan ipakikilala ang kasalanan sa iyo sapagkat ang kautusan ay banal, no, malinis at espiritual. Ngayon, ang inihingi ng kautusan ay the wages of sin is death. Kailangan mamatay ka.
Ngayon, kapag ka ngayon tinanggap mo ang Panginoong Yesus sa iyong puso na namatay sa krus, namatay ka na sa kautusan kasama ni Kristo. Kung namatay ka na sa kautusan, mawawala ka na sa ruling ng law. No, wala ka na under the law, inilibing ka ng kasama ni Kristo, ikaw ngayon ay mayroong panibagong batas. Ang tawag dyan sa batas na yan ay biyaya ni Hesu Kristo. Biyaya ni Hesu Kristo. Yan po ang batas na nangunguna at umiiral sa mga Kristiyano. Muli po, inuulit ko, ang kautusan ay ipakilala ang iyong kasalanan at humihingi ng kabayaran ng kasalanan, kamatayan. Yan lang po ang kayang gawin ng banal na kautusan. Ang kautusan po ay hindi kayang gawing banal ang isang taong makasalanan. Ang kaya lang niyang gawin ay ipakilala ang kasalanan at hatulan ng kamatayan. Ngayon, tulad na sinabi ko na, kapag ka ikaw ay hindi na nampalataya kay Kristo, nasa ilalim ka ng kautusan. No? Wala kang ligtas dyan at hindi ka maakwit dyan, pinakikilala ng kautusan na ikaw ay makasalanan. Ngayon, kapag ka nanampalataya kay Kristo, meron tinatawag na mystical union. No? Ang Spirit ni Kristo at ang Espiritu mo ay magkakaroon ng union, magiging isang espiritu. He that is joined unto the Lord are one spirit, sabi ng Bible. No? So kung si Kristo ay namatay sa krus, kasama mo siyang namatay sa krus. No? Kung si Kristo ay inilibing, kasama mo siyang inilibing. Kung si Kristo ay nabuhay na maguli, kasama mo siyang nabuhay na maguli sapagkat nanampalataya ka, naniwala ka sa Kanya na siya nga ang bugtong na anak ng Diyos, siya ang iyong tagapagligtas na kaloob ng Diyos. Kung ganun po, ikaw ay namatay na, bayad ka na sa kasalanan. Bayad ka na sa kasalanan. Wala ka nang babayaran pa sa kasalanan, wala kang utang sa kasalanan, wala kang susundin sa kasalanan sapagkat ikaw ay nakabayad na ng utang mo sa kasalanan. So ngayon po, dahil naniwala ka kay Kristo, ikaw ngayon ay nasa ilalim ng biyaya. Sinasabi sa John 1:17, no? For grace and truth came by Jesus Christ as the law came by Moses. So si Kristo po ay dala-dala niya ang mga kautusan at ruling ng biyaya ng Diyos. Ito po ang magpapabanal at magpapawalang bisa sa kasalanan. Now, ano ang mga kondisyones para ikaw ay mapasa ilalim ng ruling ng biyaya o gobyerno ng biyaya ng Diyos? Una po, kinakailangan tanggapin mo si Kristo na iyong tagapagligtas pagkatapos mong magsisi ng kasalanan. Na ang iyong mga kasalanan, na ang iyong pagkatao ay iyong kinamumuhihan ng lahat ng iyong mga gawa at ito ay mga krimen sa Diyos, pagsisisihan mo yan, kainisan mo yan, no, kabumuhihan mo yan at hihingi ka ng tawad kay Kristo, paniniwalaan mo na si Kristo mismo ang kapatawaran ng iyong kasalanan, sa gayon po, ikaw ay magsisimula sa gobyerno ng biyaya. Paano ka magsisimula sa gobyerno ng biyaya? Kapag kang iyong puso ay totoong naniwala kay Kristo, ang mag-a-approve po niyan ay ang Holy Spirit. Kapag ikaw ay nagsisi, tinanggap mo si Kristo sa iyong puso bilang tagapagligtas, makikita ng Holy Spirit yan. Aaprubahan niya ang iyong pananampalataya at titira sa iyo ang Holy Spirit, no? Isisealed ka niya, sabi ng Bible, you were sealed by the Holy Spirit. Yung faith mo ay tinatakan ng Holy Spirit, approved. Sa gayon, ikaw ngayon ay magsisimula sa gobyerno ng biyaya ng Diyos. Ikaw ay ipapanganak espiritual. No? Ang Holy Spirit, pag tumira sa iyo, yung iyong patay na espiritual ay mabubuhay. Sabi nga po ng Panginoong Hesus
sa pamamagitan ni Isaiah. Meron silang pandinig, hindi nakakarinig. Meron silang mata, hindi nakakakita. No? Kung maniwala sila sa akin, sabi niya, sila ay gagamutin ko o i-convert ko o sila ay mabubuhay na maguli, magkakaroon sila ng spiritual na pagkatao, magkakaroon sila ng mga spiritual senses, kamukha ng mga senses na physical. Yan po ang tinatawag na born again, ipinanganak ka sa Diyos kung paano ipinanganak ka rin sa tao. Inuulit ko po na ang mag-aaproba ng iyong pananampalataya ay hindi lamang ang pastor. Ang talagang totoong pananampalataya ay seselyuhan o isisil ng Holy Spirit. Kapag sinil ka ng Holy Spirit, ikaw ay magkakaroon ng spiritual na pagkatao. Ipapanganak ka, maboborn again ka. Kung ang mga tao ay pwedeng manganak ng physical at mayroong physical senses ang kanilang sanggol hanggang sa lumaki, ay ganun din po ang Diyos. Pwede siyang manganak espiritual at bigyan ng espiritual na pagkatao o mga senses ang isang nanampalataya kay Kristo. Ano itong mga spiritual senses na ito? Upang ikaw ay maging angkop na mamuhay sa ilalim ng biyaya ng Diyos. Alam niyo, kung hindi ka born again, wala kang spiritual senses, lahat ng mga kautusan ng biyaya, lahat ng mga bagay ni Kristo sa iyo ay kamangmangan. Parang kumbaga sa salitang kanto, mga kalokohan lang yan. No? Yung Biblia na yan, mga kalokohan. Kasi po, ikaw ay carnal. Meron kang physical senses, wala ka namang spiritual senses dahil hindi ka born again. No, ikaw ay born again. Susunugin ka sa impyerno, no? Kasi hindi ka born again eh. Ngayon, kapag ikaw ay born again, meron kang spiritual senses upang makipag-communicate ka sa spiritual world. Pwede kang makipag-communicate sa Diyos, makipag-communicate sa Holy Spirit, makipag-communicate sa Panginoong Yesus, makipag-communicate sa mga angels. Nakita niyo yung mga tao na pinaintulutan ng Diyos na makausap ang mga angels, tulad ni John sa Revelation, no? Tulad nung mga propeta sa Old Testament, no? So ngayon, pwede kang makipag-communicate sa spiritual world, ang daigdig ng espiritu o daigdig ng Diyos na mga spiritual realm, no? Ang daigdig na, kumbaga sa mga salitang pelikula, ibang dimension. No? Ibang world dimension yon, iba ang physical, iba yung spiritual dimension. Now, ano yung mga spiritual senses na mayroon kapag ikaw ay na-born again? Number 1, meron kang pandinig spiritual. Meron kang physical. Ngayon, magkakaroon ka rin ng pandinig spiritual. No? Sabi ng Panginoong Yesus sa John 8:47, hindi kayo sa Diyos. Kung kayo ay sa Diyos, pakikinggan ninyo ang salita ng Diyos. Hindi nyo pinakikinggan kasi hindi kayo sa Diyos. Wala po silang spiritual. Nung ako ay tumanggap sa Panginoong Yesus, nakarinig ako ng mga awit, sabi ko parang nasa langit ako. Kapag naririnig ko ang salita ng Biblia at ipinapangaral, parang napapalapit ako sa pintuan ng langit. Sabi ko, ito ang totoo, ito ang Diyos. So, ang akin pong enjoyment dati, nung hindi ko pa tinanggap si Kristo, ay nakatira ako sa Angeles City, Pampanga. Sa Angeles City, Pampanga, ay mayroon tinatawag na lugar na Balibago. Itong lugar ng Balibago na ito, maraming nightclub at lahat ng mga nightlife, no? Akala ko po ganun ang buhay. Nung tanggapin ko si Kristo at ako'y nagkaroon ng pandinig, no? Ayaw ko na pong marinig, ayaw ko nang puntahan yung mga lugar na yon, no? Ang hinahanap ko po ay yung mga awit na makalangit at mga salita ng ebanghelyo na aking paniniwalaan. Nagbago po ang aking pandinig. Ang isang spiritual senses pa puwera sa pandinig ay ang pangamoy. Pangamoy. Ang spiritual world ay meron tinatawag na pangamoy. Sabi ni Paul,
Kayong mga taga Philippian, sabi niya, nagpadala kayo ng offering sa akin sa pamamagitan ni Epaphroditus. Ito, sabi niya, ay hindi dahil sa nangangailangan ako ng offering sapagkat ako ay natutong maging kontento sa wala at meron, sapagkat marami naman akong dadat ng kayamanan doon sa langit kasama ninyo, no? Pero tinanggap ko yon upang kayo magkaroon ng account sa Diyos o magkaroon kayo ng record ng blessing, kaya tinanggap ko yung ahin ninyo. Yung ahin ninyo ay mabangong samyo, mabangong mabango. Kahalintulad po sa Old Testament ay mayroong mga tinatawag na insenso. Ang mga insensong ito ay mga herbs at kung ano nung mga prescription ng Diyos para maging mabango ang insenso, na yung pabangong yon ay maaamoy mo hanggang malayo, no? Yung mga pabango ng mga priest doon sa tabernacle ay napakabango dahil Diyos po ang may paggawa noon. Itong pabango na iniyahin ni Mary Magdalene sa paa ni Kristo ay napakabango. Napakabango na talagang sumasambulat ang bango. Now, sa spiritual po na pangamoy, ang naamoy niya yung mga bagay ng pag-ibig, bagay ng kabanalan, no? Lahat po ng ginawa ni Kristo patungkol sa Diyos Ama at sa mga tao, ito po ay mabangong, mabangong, mabango. Ang tawag po dyan ay living sacrifice, no? Living sacrifice. Kapag ikaw ay nag-action ng gawang pag-ibig, no? Napakabango sa Diyos, no? Kapag ikaw ay naniwala, napakabango po no sa Diyos. Kapag ikaw ay sumuway at hindi sumunod sa Diyos, napakabantot mo sa Diyos. Ganun lang po yun, no? So, meron pong spiritual, no? Kapag gumagawa ka ng mabuti, yung love one another, gumagawa ka ng mabuti sa iyong mga kapitbahay, no? Ikaw ay napakabango sa Diyos, no? Kapag nag-uusap kayong mag-asawa, na ang inyong mga salita ay sinawsaw sa tig-isang trak ng asukal at napakatamis, napakabango yun sa Diyos. Pero kapag ang mga salita nyo ay sinawsaw sa sukang iloko, napakaasim, bantot ninyo sa Diyos, no? So meron pong spiritual na pangamoy ang isang born again. Hindi lamang pang-spiritual na pandinig, hindi lamang spiritual na pangamoy, meron pong spiritual na pagkain. Ano ang gustong kainin ng isang spiritual na tao? Dumating ang mga apostol, pagkatapos makausap ng Panginoon ng Samaritan woman doon sa John chapter 4, sabi niya, Panginoon, kumain ka. Meron akong pagkain na kinain, sabi niya. Meron bang nagatid ng pagkain sa Panginoon? Tayo ang bumili ng pagkain. Ngayon sabi niya, sinong nagpakain sa kanya? Dahil na nakita ng Panginoon ng kanilang bulong-bulungan, sabi niya, ang pagkain ko ay ito, gawin ang trabaho ng Diyos Ama at tapusin ito. Yun po ang pinakapagkain. No? Ang isang taong born again, pagka gumagawa sa Diyos at ginagawa niya ang gusto ng Diyos Ama, no? Siya po ay kumakain spiritual. No? Hindi siya napapagod, kumakain siyang spiritual. May spiritual na pandinig, may spiritual na pangamoy, may spiritual na tiyan o pangkain, at meron po siyang spiritual na mata. Sabi sa Ephesians 1:18, the eye of your understanding. Ang spiritual na mata ay nakikita mong spiritual at nauunawaan mo sapagkat meron kang tinatawag na understanding o liwanag. Minsan, malinaw na ba? Naunawaan mo na ba? Minsan ganun no? Now, kung meron tayong physical understanding, meron ding spiritual understanding, no? Kapag luminaw ang isip mo at binigyan ka ng mata ng Panginoon, makikita mo ang Diyos kahit saan. Alam nyo, nakikita ko ang Diyos sa patak ng ulan. Sabi ko, ang Diyos, walang parehong patak. Pag nakita ko yung mga dahon, wala pare-parehong dahon. Gawa ng Diyos ito.
Kaya kapag tumingin ako sa salamin, sabi ko, talagang gawa ng Diyos ito, kaya napakaganda, no? Napakagandang lalaki, no? Ang Diyos po ay makikita mo sa lahat, no? Kapag meron kang spiritual na mata, nauunawaan mo ang Diyos, nakikita mo ang Diyos sa kalikasan, nakikita mo ang Diyos sa Biblia, nakikita mo sa pahina ng Ebanghelyo si Kristo ang kanyang kagandahan, no? Andun po nakarecord lahat sa Biblia, ang merong mata lamang ang makakakita sa kagandahan ni Kristo. Spiritual na mata. Yan po ay born again. May spiritual na senses. Ang spiritual pong mata ay liwanag sa puso o understanding. Nauunawaan mo ang mga bagay. Iba ho yung physical na unawa kapag kayo nag-aral at ikaw ay summa cum laude, magna cum laude, ikaw ay nakakaunawa ng mga tinatawag na physical na bagay. Tulad ni Solomon, naunawaan niyang maraming bagay ng natural knowledge. Pero yung spiritual knowledge, mauunawaan mo ang Diyos. Sabi ng Biblia, 2 Corinthians 4:4, ang larawan ng Diyos ay ang Ebanghelyo. No? Hindi nakikita ng marami yon kasi wala silang spiritual na mata. No? Si Kristo po, nung makita siya ng mga apostol, hindi po siya nilitrato. Wala pa namang camera nun eh. Hindi rin ho siya ginawang painting, oil painting, hindi ganon. Hindi siya ginawa na rebulto. No? Si Kristo po ay dinescribe sa pamamagitan ng salita na nakasulat sa Ebanghelyo. So sabi ng 2 Corinthians 4:4, ito ang image o larawan ng Diyos. No? Ang Ebanghelyo ni Kristo na binubulag ng devil ang maraming mga hindi naniniwala, kaya hindi makita ang larawan ni Kristo. So yung pong mga larawan ng ibang religion, yung mga tinatawag na idols, yan po ay karumal-dumal na larawan ng Diyos. Mga pangit po yan. Mantakin ninyo, no? May paha, hindi lumalakad, hindi ganun ang Diyos. No? Merong mata, hindi nakakakita. No? Di siya pa nga ang binubuhat ng mga tao eh. No? Yung pong mga idols ng mga relihiyon, yan po ay karumal-dumal at mayroong sumpa sa Diyos hanggang ikaapat na lahi. Pero ang Ebanghelyo ay larawan ng Diyos. Nakikita yan ng isang spiritual na mata. No? Inilarawan po si Kristo sa salita. Halimbawa, ang Diyos ay Diyos ng kahabagan. Papasok po ng gate ng 9 ang Panginoong Hesus at ang mga alagad. Palabas po ng gate ng 9 ay merong isang byuda, tanging anak, ililibing, at doon sa kanilang grupo ay mayroong mga Hudyo na kung manangis, wala hong sinabi yung mga inupaan dyan sa Binondo, Manila. No? Kapag kami namatay, babayaran mo yon, mas mataas ang bayad, mas mataas ang iyak. Wow! Ganong mga iyak, no? So papalabas po yan, matindi hong manangis sa patay ang mga Hudyo kasi ginaya nila si Abraham nung manangis siya at ilibing ang kanyang pinakamamahal na Sarah, na nakita naman niya sa langit pagkatapos. Ngayon, eto ho, nahabag ang Panginoon. Kaya mo bang i-painting yun? Kaya mo bang litratuhin yun? Kaya mo bang igawa? Ang Diyos ay nahabag. No, sabi ng Bible, nakasulat po sa Biblia. So sabi niya, ibaba niyo yung bangkay. Binaba. Kinuha ang kamay, sabi niya, postpone ang libing ngayon. Okay? O pumunta ka sa nanay mo, umuwi na kayo. Na-postpone po ang libing dahil nahabag ang Panginoon. No? Nung inilibing si Lazaro, 4 na araw na pong nakalibing. No? Marami ang nananangis. Siyempre, ang mga Hudyo, lalong-lalo na, ito ay panganay, no? At si Mary at si Martha ay maiiwan sa daigdig at wala na silang kuya. Nung nandun na sila sa libingan, nanangis ang Panginoon. Jesus wept, sabi ng Bible. Oh, sabi ng mga tao, talagang mahal niya. Talagang mahal niya si Lazaro. See? Ang Diyos po ay Diyos ng pag-ibig. No?
Ang Diyos po ay Diyos na nakita ng mga tao yung kanyang pag-iyak, pero hindi nila nadama ang kanyang pag-ibig. No? Ang panghuli po ay yung dinadama ang pag-ibig. Ang pag-ibig ay pakiramdam o spiritual senses na tuwing titingin ka dun sa krus ng Kalbaryo, madadama mo ang pag-ibig ng Diyos. Ipinagtagubilin ng Diyos ang kanyang pag-ibig sa atin abang tayo makasalanan pa, si Kristo'y namatay sa atin. Sabi ng diablo, hindi ka mahal ng Diyos. Tuwing titingin ako sa krus ng Kalbaryo, sino paniniwalaan ko? Ikaw, diablo, ang Panginoong Yesus. Andun mahal ako namatay. Mahal ako ni Kristo. So, ang spiritual pong pakiramdam ay yung tumitibok ang puso mo na sasagap niya ang pag-ibig ni Kristo sa iyo. In return, iibigin mo naman si Kristo. No? Tandaan po ninyo ito. Kung hindi nyo mahal ang Panginoong Yesus, kayo ay anateba o kayo ay curse. No? Pagkatapos ng lahat ng pag-ibig na pinakita ng Diyos, hindi mo mamahalin ng Diyos, ay talagang dapat kang ang isumpa. Pero sabi ni Pablo, sino magpapahiwalay sa atin sa pag-ibig ng Diyos na nakay Kristo? See? Kamatayan? Hindi tayo pwedeng paghiwalayin sa pag-ibig ni Kristo. Mga bagay na darating sa future, hindi tayo kayang paghiwalayin. Anumang bagay, none can separate us from the love of God na nakay Hesu Kristo. Dahil tinanggap mo ang pag-ibig ng Diyos, in return, mahal mo ang Diyos. Yun po ang spiritual na pakiramdam. No? Kung talagang mahal mo ang Diyos, maglilingkod ka sa Diyos. Kung kailangan, itataya mo ang buhay mo sa Diyos. No? Hindi yung, hindi ako pwedeng maglingkod kasi magugutom ako niyan Pero kung may pagkain, baka pwede ako maglingkod. No? Yun po ay mga walang spiritual na pakiramdam o walang pag-ibig sa Diyos. Pupunta si Pablo sa Jerusalem pagkatapos ng kanyang 3 missionary journey sa buong daigdig. Sabi ng mga prophetess na binulungan ng Holy Spirit, huwag kang pupunta ron, igagapos ka ron at bubugbugin ka lang. Huwag ka nang pupunta ron. Sabi niya, maraming nag-aabang sa iyo sa Jerusalem. Sabi ni Pablo, bakit nyo, sabi niya, binabasag ang puso ko? Hindi nyo ba alam na ako hindi lamang nakahandang mabugbog kay Kristo, kundi nakahanda rin naman akong mamatay para kay Kristo? Alam nyo, tuwing babasahin ko po yung talatang yun, napapahiya ako kay Pablo Sapagkat mataas ang pagmamahal ni Pablo kaysa sa akin. Ang aking pagmamahal kay Kristo basit lamang. Sa Ilocano po yun. Maliit lamang. Kung talagang mahal mo ang Diyos, itataya mo ang iyong pagkatao, itataya mo ang buhay mo, itataya mo ang lahat, sapagkat si Kristo ay namatay para sa iyo. Kung hindi mo kayang mamatay kay Kristo, ikaw ay manhid, wala kang espiritual na pakiramdam. Ang mga merong spiritual na pakiramdam ay yung mga born again. So ngayon, paano ka magiging banal ngayon? Kung meron ka ng spiritual na pagkatao, ikaw ngayon ay tuturuan ng Holy Spirit. No? Siya ang yung teacher, gagamit siya ng mga anointed preacher. Huwag po kayong makikinig doon sa mga hindi anointed. No? Ang ginagamit lang ng Holy Spirit yung kanyang mga anointed. Yung hindi niya anointed, mga kwan yun, mga contemporary po yun. No? Mga marurunong dito sa daigdig, pero hindi sa Holy Spirit. Yung mga anointed ay tuturuan po kayong lumakad, no? Tuturuan kayong sumunod sa Holy Spirit, hindi sa pastor. No? Ang may-ari sa inyo at sa inyong pananampalataya ay ang Holy Spirit. Yung mga pastor tulad namin, kamukha lang po ninyong mga utusan ng Holy Spirit, mga ministro o utusan. No? So, ngayon, para ikaw ay maging banal, tuturuan ka ng mga anointed preacher na ito, ang Holy Spirit, sa pamamagitan ng mga preachers na ito, tuturuan ka ng mga katotohanan ni Kristo, maunawaan mo ang Diyos,
at pwede kang lumakad kasama ng Diyos. Ang tawag po ng 1 John dyan, if we walk in the light, as He is in the light, we have fellowship one with another. Ang Diyos ay Diyos ng unawa, light. Kung ikaw ay naunawaan mo ang Diyos, ikaw ay lumalakad sa liwanag, magkakasundo kayo ng Diyos. No? Fellowship with the light. Ganun po, ikaw ay magiging banal. Palalakarin ka ng Holy Spirit, naunawaan mo si Kristo, susunod ka kay Kristo, susunod ka hanggang sa maging katulad mo si Kristo. Yun po ang pagiging banal ng isang born again sa kapangyarihan ng Holy Spirit. Sabi po ng Diyos sa Jeremiah, huwag magmayabang o magbapuri ang tao sa kanyang kapangyarihan at kalakasan at sa kanyang kayamanan. Hindi ako nalulugod dyan. Mga walang kwenta sa akin yan. Ito nga sabi niya, ang pinagmamapuri ko. Yung naunawaan ako na ako ay Diyos na gumagawa ng kabaitan, Diyos ako na gumagawa ng pag-ibig. Kung ginagayan niyo ang Diyos sa pag-ibig at kabaitan, no, kayo ay kapuri-puri sa Diyos at kayo ay kinalulugdan ng Diyos. Gayon po ang gawain ng Holy Spirit. Ang gawain ng Holy Spirit, gagabayan kayong mag-ugali, no? Mag-ugali kamukha ng ugali ni Heso Kristo. Ang tawag po doon sa mga moral attributes ni Heso Kristo ay mga bunga ng Holy Spirit, no? Love, joy, peace, long-suffering, lahat po ng yon sa Galatians 5:22 hanggang 23. No? Ikaw ngayon ay lalakad, susunod ka sa Holy Spirit, tinuturuan ka ng Holy Spirit kung papaano ka mag-ugali sa daigdig na ito, kung papaano nag-ugali si Heso Kristo. No? Ito ang pinakabuod ng ugali ni Kristo. No? Siya po ay merong tamang relasyon sa Diyos Ama. Sapagkat siya ay dumating upang gawin ang kalooban ng Ama at ginawa niya ang kalooban ng Ama 100%. 100% po yan. No? Hinamak niya ang kahihiyan, walang kwenta sa Panginoong Yesus ang kahihiyan. Walang kwenta ang kamatayan. Ginawa niya ang gusto ng Ama. Saan ngayon nasadlak ang Panginoon? Nandun po sa kanan ng Ama, pinakamataas na posisyon sa buong sangsinuko bilang tao, hindi bilang Diyos. Bilang Diyos, siya lumikha ng lahat ng mga bagay. No? So ngayon po, tinuturuan tayo ng banal na Espiritu kapag ginagawa natin ang kalooban ng Ama. Tayo ay magiging katulad ni Kristo. Sabi ng Panginoon, hindi lahat ng tumatawag sa akin, Panginoon, Panginoon, ay papasok sa langit. Panginoon, di ba nagturo kami sa iyo, nagmilagro kami sa iyo, gumawa kami ng mga makapangyarihang bagay, Panginoon. Sabi niya, hindi ko kayo kilala. Hindi ko kayo nakasama sa lupa. No? Sila po ay gumawa ayon sa kanilang kalooban. Hindi kalooban ng Diyos. Sabi niya, ganito ang gagawin ko sa Diyos. Will worship po yun. Ganito ang aawitin ko sa Diyos. Mahal kita, Diyos. Mahal kita, mahal kita. Mga kalooban lang po nila yon. Hindi yung kalooban ng Panginoong Yesus na ibinibigay ng Holy Spirit. No? Hindi po yan mga kaisipan ng Diyos na ibinibigay ng Holy Spirit. Kaya, ang Holy Spirit ay gagawin ka ngayon na banal. No? Aayusin ka hanggang sa maging perpekto ka at ikaw ay tatanggapin doon sa langit. Ganun po ang kabanalang kaloob ng Diyos. No? Lahat ng ugali ni Kristo ay ipagkakaloob sa iyo ng Holy Spirit. Tandaan po ninyo, ang church ng Panginoong Jesucristo hindi material, hindi pagkain. Ang church ng Panginoong Jesucristo ay hindi rin po gusali. Yung building, hindi po. Ang church ng Panginoong Jesucristo ay mga taong naniniwala sa Kanya at kinokopya nila sa pamagitan ng Holy Spirit ang ugali ni Kristo at sila ay tinatahanan ng Diyos, tinitirahan ng Diyos, kamukha sila ng ugali ng Diyos at nagtetemplo ang Diyos sa kanila sa pamamagitan ng Holy Spirit. Yan po ang kabanalan.
No? Ang kabanalan ay tinanggap mo si Jesucristo, naging born again ka, tinirang ka ng Holy Spirit, tinuturo ng Holy Spirit ang iyong spiritual senses o spiritual na pagkatao na maging katulad ni Jesucristo sa daigdig na ito. Sabi ni Pablo, kayo mismo ang nakakaalam na kami pumunta sa inyo kung gaano kabanal kaming nagugali sa inyo. Sabi niya sa Biblia, no? How holily we behave ourselves before you. Gusto ko sabihin, sina Pablo ay nagmiministeryo bilang larawan ng Jesucristo sa daigdig na ito. Sila po ay nagpakabanal sa biyaya ng Holy Spirit. Si Haring Belshazzar po ay nagparty ng ilang buwan. Pagkatapos po merong putol na kamay na nagsulat sa dingding ng mga salitang mene mene tekel uparsin. Ang salita pong tekel ay kung itatranslate natin sa ating salita, sabi ng Diyos, tinimbang ka, ngunit kulang. Isang hari ng buong daigdig, Haring Belshazzar, tagapagmana ni Haring Nebuchadnezzar. Tinitingala ng buong daigdig, tinimbang po ng Diyos, walang kay, walang value. No? Tinimbang ka, ang dami mong kulang. No? Sinasabi po ng Biblia na ang taong ito ay walang kwenta sa Diyos. Kahit naging hari ka pa, naging presidente ka pa, nagkamal ka ng mga pananalapi sa daigdig na ito at mga ari-arian, wala kang kwenta sa Diyos. Bakit? Sapagkat ikaw ay walang biyaya ni Jesucristo o mga ugali ni Jesucristo na bigay ng Holy Spirit. No? Sinasabi po ng Biblia, no? Kahit na ikaw ay magsalita ng matataas na pananalita tulad ng mga anghel, kung wala kang charity o pag-ibig, wala kang kwenta. Kahit ipasunog mo ang sarili mo at maging bayani ka sa mga tao, kung wala kang pag-ibig, wala ka ring kwenta sa Diyos. No? Ang gusto po ng Diyos, kung titimbangin ka sa huling araw, titimbangin yung espiritu mo. Kung meron kang pag-ibig na galing kay Kristo at ginamit mo sa daigdig na ito, ikaw ay merong value, meron kang K. Meron kang K, meron kang carats, kumbaga sa gold, no? Kapag ka ikaw ay tinimbang sa huling araw, meron kang kabaitan ni Jesucristo. Ikaw ay merong K. Kung ikaw ay merong mga pag-uugali ng Diyos, na itinuturo ng Holy Spirit, ibinigay ng Diyos sa iyo at ginastos mo sa daigdig sa araw-araw, yan po ang biyaya ng Panginoong Hesukristo. Ang biyaya kinakailangan magsimula sa sambahayan, sa mag-asawa. Kayong mag-asawa, kinakailangan humingi kayo ng pag-ibig sa Diyos. No? Na kapag kayo nag-usap, ay yung mga salita ninyo ay sinawsaw sa honey o pulot pukyutan na ubod ng tamis. Mula nung kayo magsama hanggang sa kayo tumanda na, no? At wala na kayong mga ngipin, ay sasabihin nyo sa bawat isa, I love you, sweetheart. I love you. No? Sapagkat meron kayong pag-ibig, meron kayong biyaya ni Kristo, kinakailangan maghariyan sa buong pamilya. Pagkatapos po, kinakailangan maghari din ng pag-ibig na yan sa church. Sa mga kapatiran, yung kapatid mo na kulang-kulang sa ulam, dalhan mo ng sabaw, mayroong laman. No? Kasi pagka walang laman, kulang yung pag-ibig. No? Yang kapatid mong yan kay Jesucristo, makakasama mo sa langit. Sa langit, hindi na mahirap yan. Lahat ng kayamanan ni Kristo sa Kanya. No? Wala nang mahirap sa lang. So yung pag-ibig kinakailangan i-practice sa bahay, i-practice sa church, at i-practice natin sa buong daigdig. Ang pag-ibig kinakailangan i-practice natin sa mga hindi mananampalataya upang makita ng daigdig na ito na mayroong biyaya ang Panginoong Hesus na nandoon sa ating puso, gawa ng Holy Spirit. Gawa ng Holy Spirit.
So ginagawa po ng Holy Spirit na maging katulad tayo ni Kristo sa daigdig na ito. Hindi nila binabasa ang Biblia. Kung binabasa nila ang ugali ninyo, kayo ay sulat ni Yesu Kristo. Kayo ang epistle ni Kristo, sinulat hindi sa tinta, isinulat ng Holy Spirit sa inyong mga puso ang mga biyaya o kautusan ng Diyos na magiging buhay mo mula ngayon hanggang sa walang hanggan. Kaya mga minamahal, tayo'y nasa ilalim ng biyaya ng Diyos sa langit. Kinakailangan po pagyamanin natin ito, tayo ay lumago sa biyayang ito at lumago tayo sa mga katotohanan ni Yesu Kristo. Yan po ang gobyerno ng biyaya. Tanggapin mo ang Panginoong Hesus at magsimula ka sa biyaya. Sapagkat ito po ang unang linggo ng buwan, katulad ng dati ay atin pong ipinagdiriwang ang banal na hapunan sapagkat sa atin sa Faith in Christ Jesus ministry po ay ipinatutupad ang dalawang ordinansa. Ang una ay ang bautismo sa tubig at ang ikalawa ay ang banal na hapunan. Since this is the first Sunday, ay atin pong we will celebrate ang banal na hapunan ngayong umagang ito. Ganito po ang sinabi ni Apostol Pablo at isinalaysay niya sa iglesia yung huling gabi na nagkasama-sama ang mga apostol. At ito ay siyang tinatawag nating banal na hapunan. Ganito po ang sabi ni Apostol Pablo. Inyo pong hawakan ang inyong tinapay at habang aking binabasa ang banal na salita ng ating Panginoon. Sapagkat tinanggap ko sa Panginoon ang ibibigay ko naman sa inyo, na ang Panginoong Hesus ng gabing siya'y ipagkaluno ay dumampot ng tinapay. At nang siya'y makapagpasalamat, ito ay kanyang pinagputol-putol. At sinabi, ito'y aking katawan na pinagputol-putol para sa inyo. Gawin ninyo ito sa pag-aalala sa akin. Atin pong kainin ang tinapay. Amen. Hawakan po natin yung saro at siya'y nagpatuloy. Sa gayong paraan ay kinuha niya ang kopa pagkatapos maghapunan na sinasabi, ang kopang ito ay siyang bagong tipan sa aking dugo. Gawin ninyo ito tuwing kayo'y iinom nito sa pag-aalala sa akin. Sapagkat sa tuwing kainin nyo ang tinapay na ito at inuman ng kopa, ipinahayag ninyo ang kamatayan ng Panginoong Hesus hanggang sa dumating siyang muli. Tayo po uminom. Amen. Tayo po ay manalangin. Ama naming Diyos, kami po ay patuloy na nagpupuri at nagpapasalamat sa inyong banal na presensya sa buhay ng bawat isang iyong mga anak. Salamat po sa mga pagpapala at pag-iingat na ibinibigay mo sa amin bilang isang iglesia. At kami rin po ay nagpapasalamat sa lahat ng blessing na dumarating sa aming buhay. Tulungan mo kami, Panginoon, na maging tapat hanggang sa iyong muling pagbabalik. Patawad po sa lahat ng mga pagkakamali at pagkakasalang nagagawa namin bilang isang mananampalataya. At kami, Panginoon, sa pamamagitan ng iyong dugo ay muli mo kaming linisin. Ama naming Diyos, salamat po sa inyong ginawa doon sa krus ng Kalbaryo na sa pamamagitan nito ay
kami ay nagkamit ng kaligtasan sa pamamagitan ng iyong dugo at sa iyong biyaya at sa aming pananampalataya sa inyong ginawa dun sa krus ng Kalbaryo, ay nakamit namin ang kaligtasang ipinangako mo sa sanglibutang ito. Salamat po sa inyong bugtong na anak at patuloy po kaming maglilingkod at sasamba sa iyong panangalan hanggang sa iyong muling pagbabalik. Sa tanging pangalan po ng aming Panginoong Hesus. Amen and amen. Gandang umaga po sa inyong lahat na sumusubaybay at nakasama namin ngayong umagang pananambahan nito. God be the glory at salamat po sa bawat isa. Gandang umaga po muli. Happy Sunday, everyone! Victory is ours! Ang katagumpayan ay sa atin. Yan ang sabi at pangako ng Diyos. Ating pasalamatan siya. Kung ating mamasdan ang kalawakan, hindi ko maunawaan ang iyong dahilan kung bakit ako'y pinili mo inalagaan. Di ko kayang isipin, hindi ko kayang sukatin ang pag-ibig mo, Jesus, ngayon binigay sa akin. Salamat, salamat, O Jesus, sa pag-ibig mo. Walang ibang nagmahal sa akin ng katulad mo. Salamat, salamat, O Jesus, sa pag-ibig mo. Tayo'y magsaya sa piling ng Diyos. Magsaya sa piling mo. God bless everyone. Kung may pagsubok man o kaibigan, ako ay may lalapitan. Ikaw, Jesus, ang ating sandigan, hindi mo ko pababayaan. Yes, Lord! Hindi ko kayang isipin, hindi ko kayang sukatin ang pag-ibig mo, Jesus, na iyong binigay sa akin. Pasalamatan natin siya. Salamat, O Jesus, sa pag-ibig mo. Walang ibang nagmahal sa akin na katulad mo. Salamat, salamat, O Jesus, sa pag-ibig mo. Ako'y magsasaya sa piling mo. Buhay ko na, buhay ko na, ang sa'yo'y sumamba. Wala nang ibang nalaisin pa, kundi pasalamatan ka. Buhay ko na, purihin ka. Buhay ko na, sa'yo'y sumamba. Wala nang ibang nalaisin pa, kundi pasalamatan ka. Buhay ko na, purihin ka. Buhay ko na, sa'yo'y sumamba. Wala nang ibang nalaisin pa, kundi pasalamatan ka. Salamat, salamat, O Jesus, sa pag-ibig mo. Salamat, Panginoon! Walang ibang nagmahal sa akin na katulad mo. Salamat, salamat, O Jesus, sa pag-ibig mo. Ako'y magsasaya sa piling mo. Tayo magsaya! Salamat, salamat, O Jesus, sa pag-ibig mo. Walang ibang nagmahal sa akin. Magkita-kita po tayo sa susunod na linggo. Salamat, salamat, God bless Church, O Jesus, sa aming mga bisita. Maraming salamat sa iyong pagsama sa amin. Magsasaya sa piling